Nagulat si Marie nang pagbaba niya ng hagdan ay nakita niyang bihis na bihis ang Ate Lucille niya. Nakapaghanda na rin ito ng almusal nila. Nagtatakang nilapitan niya ito. Ate, saan ang lakad mo? Nakita kasi niya ang traveling bag na upuan. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Good morning, Marie. Bakit mo kaya tampuyat ka? Look at those eye bags. Pinagpuyatan mo na naman ang paggawa ng lesson plan? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Parang gusto niyang umiyak dahil bumalik sa isip niya ang eksenang magkayakap ito at si Sid kagabi. Magdamag siyang umiyak. Pinigil niya ang sariling magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang kapatid. Magtataka ito kapag nakita siyang umiyak nito. Kailangan ko kasing pagbutihin para sa mga estudyante ko. Nakangiting hinaplos nito ang buhok niya. Proud ako na ikaw ang kapatid ko, Marie. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid na tulad mo. I may not always say this, but I love you, my sister. I will always, no matter what. Nag-init ang mga sulok ng mata niya sa mga sinabi nito. Paano niya nagagawang magtampo rito? Wala siyang karapatan na maramdaman iyon dahil kung hindi dahil sa sakripisyo nito, ay malamang nawala na siya ngayon sa mundo. Mahal din kita, ate. Lagi mong tatandaan yan. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Suminghot-singhot siya. Oh, Marie. Hinalikan siya nito sa pisngi. By the way, to answer your question, babalik muna ako sa Maynila. Medyo nagka-problema sa agency. 1 week lang naman ako mawawala. Kailangan ko lang talagang ayusin yon. 1 week? Hindi pa pwedeng iba na lang ang mag-ayos nun, ate? Umiling ito. Ayaw sana kitang iwan sa sitwasyon mo ngayon, kaya lang kailangan. Anyway, nandiyan naman si Sid para bantayan ka. Si Sid? Hindi siya sasama sa'yo, ate? Ang alam niya ay magkasosyo ang dalawa sa modeling agency. Bakit hindi siya sasama sa'yo? Because he needs to be here. I can handle our problem in Manila. Napag-usapan na namin yun kagabi. Habang magkayakap kayo? Gusto sana niyang isang tinig, ngunit pinigil niya ang sarili. Okay lang sa'yo na hindi mo siya kasama? Believe me, sister, malaki na siya at alam na niyang ginagawa niya. Gusto ko man o hindi, siya lang ang makapagdedesisyon para sa kanyang sarili. At saka para din naman to sa'yo. At least kahit malayo ako, mapapanatag ako kasi alam kong safe ka dahil nandyan si Sid. Ate, gusto ko man o hindi, alam niyang isa naman yon sa pagkakataong kailangan magsakripisyo ng Ate Lucille niya para sa kanyang kapakanan. Hahayaan nitong mawala sa tabi nito ang lalaking mahal nito para sa kanya. Hanggang kailan siya pagbibigyan nito? Hindi na siya makatiis at niyakap niya ito. Ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ate, I'm sorry. What's happening to you? Bakit ka nagsusorry? Basta, sorry talaga, ate. Natatawang bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan ng mga luha niya. Huwag ka nang umiyak, okay? Baka pati ako mahawa sa'yo. Tumango siya ngunit lumuluha pa rin. Katulad ng bata pa siya, ginulo nito ang kanyang buhok. Hey ladies, what's happening here? Sabay silang napalingon kay Sid. Bagong ligo ito at bihis na bihis. Nagtatakang tingin ang pinukol nito sa kanila ng ate niya. Bumilis ang pintig ng puso niya sa kagwapuhan taglay nito. Kailan kaya mangyayari na hindi na siya naapektuhan ng isang Sid Gomez? Darating pa kaya ang araw na hindi nabibilis ang tibok ng puso niya tuwing nakikita niya ito? Siguro mangyayari lang yan sa kanyang huling hininga. Marie, why are you crying? Lumapit si Sid sa kanya at pinakitagan siya. May masakit ba sa'yo? Tanong nito, saka bumaling sa ate niya. Lucille, ano ba nangyayari? Bakit umiyak ang kapatid mo? Ibinalik nito ang pansin sa kanya. Huwag mong sabihing may ginawa na naman sa iyong walang hiyang stalker mo. Nang akmang yayakapin siya nito ay maagap na inilapit niya ang dalawang kamay sa dibdib nito para pigilan nito sa aktong pagyakap sa kanya. Okay lang ako. Malamig pang kaysa sa yelo ang tinig niya. Nag-iwas siya ng tingin dito. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Hindi na ako bata na kailangan ng kuya para mag-babysit. Marie, I didn't mean to. Okay guys, putol ng Ate Lucille niya sa tensyon sa pagitan nila ni Sid. Lumalamig na ang breakfast na niluto ko. Baka malit pa, Marie. Kumain na tayo.
Tahimik na dumulog sa hapag si Marie. Nasa plato niya ang kanyang pansin. Ngunit ramdam niya nakatitig si Sid sa kanya. Ipinagwalang bahala na lang niya iyon kahit pa dumagundong sa lakas ng pintig ang puso niya. Kailangan niyang pagalitan ng sarili at isipin na mula ngayon ay iiwasan na niya ito. Para na rin yun sa ikabubuti nilang lahat. Alam niyang hindi magiging madali yun para sa kanya, ngunit kailangan niya yung gawin. Oo nga pala Marie, huwag kang masyado mag-alala sa sasabihin ng mga kapitbahay tungkol sa inyo ni Sid kapag umalis na ako. Matagal na nilang kilala si Sid at alam nila kung gaano kakatino. Huwag kang masyadong mag-iisip, okay? Nakausap ko na si Kapitan kanina pa at naipaliwanag ko na sa kanya ang sitwasyon mo. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Wala na siyang magagawa kundi kontrolin ang sarili kapag silang dalawa na lang ni Sid ang magkasama. Kung ako lang, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin ay ang maprotektahan si Marie, sabi ni Sid. Napaangat siya ng tingin pagkarinig sa sinabing iyon ni Sid. Halos mapasinghap siya nang makitang nakangiti ito sa kanya. Sinong babae ang hindi matutunaw ang puso sa ngiting iyon? Parang gusto niya bawin ang resolve na iwasan na ito. Paano niya gagawin iyon kung bawat hinimay ng katawan niya ay isinisigaw na mahal niya ito? Narinig mo yon Marie? Tanong ng ate niya. Ate, tumayo na ito. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid na kita sa kotse mo, Lucille. Tumayo na rin si Sid at binitbit nito ang traveling bag ng ate niya. Nasundan na lang niya ng tingin ng dalawa. Gusto niyang sumunod sa mga ito pero mapagkakamalan siya ng maayos sa ate niya, ngunit ayaw niyang gumalaw ng mga paa niya. Bumalik kasi sa isip niya ang nakita niya kagabi. Katakot-takot na kirot ang dinulot niyon sa puso niya. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari kahapon, Marie? Katakot-takot na pagsaway sa sarili ang ginawa ni Marie para lang hindi niya linunin si Sid. Nanatili sa labas ng bintana ng kotse ang atensyon niya. Ihahatid na siya nito sa St. James Academy, ngunit kahit isang salita ay wala siyang sinabi dito. Come on Marie, hindi mo pa rin ba ako mapapatawad? Tiningnan niya ito ng masama. Ilang beses ko bang uulitin sa iyo Sid na hindi na ako bata? Hindi na ako yung 16-year-old girl na sa kaunting kibot mo ay aamon na agad. Please, tratuhin mo ako ng ayon sa edad ko. I'm now a respected physics teacher and I'm 26 years old. Alisin mo na sa isip mo ang dalagitang si Marie Santos na nakilala mo 10 years ago. Nagpupuyos ang damdamin na sabi niya. Bakit ba pagdating dito ay nawawalan siya ng kontrol sa kanyang damdamin? Siguro kaya ito'y tinuturing nito na parang bata ay dahil ganun pa rin kasi ang pinapakita niya rito. Isang batang nakasentro ang lahat-lahat sa lalaking ito. Napakurap siya. Saka pa lang niya napansin ang naging reaksyon ni Sid sa mga sinabi niya. Tila natulala ito. Ngunit sa sandaling iyon, ibinalik nito ang atensyon sa daan. Nakakabing katahimikan ng namayani sa pagitan nila habang binabagtas nila ang daan. Malapit na sila sa St. James nang mapansin niya na napakaraming estudyante sa labas ng gate. Nagtatakang tiningnan niya ang oras sa suot niyang relo. 5:40 a.m. Malapit na magsimula ang first period ng bawat klase, kaya bakit nasa labas pa mga estudyante? Nang marating nila ang tapat ng gate ay bigla na lang nagsisilapitan sa kotse ni Sid ang mga estudyante. Natatanda nila ang kotse ko. Pasensya ka na Marie, ani Sid. Kitang-kita ni Marie ang pagpumulit ng mga estudyante na silipin sila sa loob ng tintad na salamin ng kotse. Natutop niya ang kanyang noo. Nasaan ba mga guard? Bakit hindi nila sinasaway ang mga estudyanteng to? Hinawakan siya ni Sid sa kamay na ikinabigla niya. Napatingin siya dito. Seryoso mukha nito habang nakatitig sa kanya. Nagtitiwala ka ba sa akin, Marie? Sid. Patuloy pa rin sa pag-uusyoso ang mga estudyante. Aktong bubuksan na ni Sid ang pinto sa tabi nito nang pigilan niya ito. Anong gagawin mo? Lalabas ka? Kukuyugin ka nila. Hintayin na lang natin na sawin sila ng mga guard. Malapit na rin naman mag-alas 6. Ngumiti ito sa kanya ng ubod ng tamis, dahilan para malunok niya mga gusto niyang sabihin sa Ako nang bahala, Marie. Hindi ko hahayaan na dahil sa akin ay may malilate. Alam ko naman na sa tagal mo na nagtuturo sa St. James, hindi ka pa rin nalilate, kaya ako nang bahala. Tuluyan na nitong binuksan ang pinto ng kotse. Dinig na dinig ni Marie ang tilian ng mga estudyante at ang walang tigil na sigaw ng mga ito ng albino. Nawiwindang na sinundan na lang niya ito ng tingin. Agad itong kinuyog ng mga tuwang-tuwang estudyante.
Kitang-kita niya na kahit nakangiti ito sa mga iyon ay hindi ito nagpapapigil sa isang lugar. May kumukurot at may pilit na humahaltik sa mga hawak dito. Binuksan niya ang pinto sa tabi niya. Hindi pwedeng ginagawa nito. Masyadong maraming estudyante at mahihirapan ito. Bumaba na siya ng sasakyan. Ngunit isang maling desisyon dahil agad na nagsilapitan sa kanyang ibang mga estudyante at tuwang-tuwang binati siya. Hindi siya makapaniwala na pati siya ay pagkakaguluhan ng mga ito samantalang hindi naman siya ang sikat. Miss Santos, ang swerte-swerte niyo ma'am, sigaw ng mga estudyante. Pilit na sinaway ni Marie ang mga ito at sumigaw na humingi ng tulong sa mga gwardya ngunit dumoble ang bilang ng mga estudyante. May nakasiko sa tagiliran niya at may nakatapak sa paa niya para lamang makita ang sid na ito. Hindi niya masisisi ang mga ito kung bakit gano'n na lang katindi ang excitement na makita sa personal ang binata. Mula kasi nang sumikat ang modelong si Albino ay mabibilang na lang sa daliri kung magpapa-interview ito sa foreign or local media man. Halos mukha nito ang nakikita sa iba't ibang billboard na nag-e-endorso ng mga sikat na produkto ngunit napakailap nito. Kaya marami na intriga dito. Sino ba si Albino sa personal na buhay? Ang tingin dito ng marami isang napakailap na bituin na walang sino mang makakaabot pagkatapos ay bigla na lang itong susulpot sa isang maliit na bayan kasama ang isang simpleng guro na tulad niya. Marie. Kahit napakaraming tao ay alam ni Marie na ang tinig ni Sini yun. Naramdaman niyang may mga bisig na pumapaikot sa bewang niya. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na damdamin. I won't let anybody hurt you, Marie. Anito. Hindi pa rin tumigil ang tilian ng mga estudyante. Wala na nakatapak o nakasiko sa kanya dahil lahat ng iyon ay sisid na tumatanggap at mag-isang umiinda. Malapit na Marie, kaunting tiis na lang. Gusto niyang sabihin dito na hindi siya nito dapat alalahanin ngunit may isang bahagi niya ang tila natutuwa at kinikilig sa ginhawa nito. Wala itong pakialam kahit masaktan nito basta maprotektahan lang siya nito. Nangilid ang mga luha sa kanya mga mata. Nakarinig siya ng sunod-sunod na pagpito pagkatapos sa isang mabagsik na sigaw mula sa ilang boses ng lalaki na sumasaway sa mga estudyante. Oh my God, Marie! Si Albino? Natigilan sila ni Sid. Agad niyang nakilala ang boses ni Chai. Saka pa lang siyang dumalit dito at tindoon niya na pagtantong nasa loob na bala sila ng St. James. Kayong dalawa? Huwag na kayong tumayo dyan. Doon na muna kayo sa faculty room. Baka makapasok na uli mga pasaway na maabutan uli kayo. Dalian nyo. Tiningnan ni Marie si Sid ngunit mabilis na hinawakan nito ang kamay niya at nagmamadaling sumunod na sila kay Chai. Ano ba kasi nangyari? Tanong ni Chai nang tuluyan na silang makapasok sa faculty room. Sila lang ang mga tao roon dahil malamang na nasa kanya-kanyang klase ng ibang mga guro. Hindi ko rin alam. Pag-amin niya, binalingan niya si Sid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang itsura nito. Gulong-gulo ang buhok at polo shirt nito. Dahil mistizo ito, pulang-pula ang mukha nito pati ang mga braso nito sa natamo na kurot, pisil at panggigigil mula sa mga estudyante. Pati lieg nito ay mapula-pula. At nag-aalalang hinawakan niya ang pisngi nito. Ngumiti ito. Huhupa rin ang excitement ng mga bata. I'm sure sa ngayon ay nagsasilabik pa lang sila dahil mag-start na rin ang klase nila. Speaking of klase, anito, saka napatingin sa wall clock na nakasabit sa dingding sa harap nito. I'm sorry Marie, dahil hindi ko natupad ang pangako ko. First time na nangyari na na-late ka at ako pa ang dahilan. Sorry. Ano ka ba? Naiinis sa sambit ni Marie at kinuha niya ang braso nito at iningaangat yon. Nakita mo to? Magpapasa ito sigurado. Tapos iniisip mo pa rin ang late na ako sa klase ko. Sid naman, isipin mo rin naman ang sarili mo. Tingnan mo to rin nangyari. Munti ka nang mapahamak. I'm sorry. Tigilan mo ng kakasorry pwede. Muling nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam ko kung gaano mo pinahahalaga ng privacy mo, Sid. Ako nga dapat na mag-sorry dahil nadami ka sa problema ko. Umiling si Sid. Nangako akong poprotektahan kita, Marie. Gusto niyang halikan nito, ang noo nito, ang mata nito, ilong at ang mga labi. Gusto niyang iparamdam dito na mahal niya ito noon pa man, na minahal niya ito kahit hindi dapat. Oh, umiiyak ka? Anito, pinunasan nito ang mga luha niya. Malayo sa bituka to, Marie. Ano bang pwedeng gawin na masama sa akin ng mga batang yun? I'm a man of steel, so stop crying.
Ayaw na ayaw ko nakikita kang umiiyak. Nginitian siya nito. You're not Superman, Sid. Umiling siya. Wag, for you, I can be like him. I will be like him. Anytime, anywhere, and anyhow. Just for you. Tumalon yata ang puso niya paakyat sa kanyang lalamunan nang dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung mahihimatay o sisigaw siya bilang reaksyon. Hinaplos nito ang pisngi niya. You know, Marie, hindi na nito natapos ang gustong sabihin dahil bukhang may nahagip na kung ano ang mga mata nito. Naging lagpasan kasi ang tingin nito sa kanya. Kumunot ang noo niya si Sid. Ano nga uli yung bulaklak na madalas ibigay sa iyo ng Mr. Stranger? Tanong nito. Ha? Bakit? White carnations? Pagkatapos sabihin niyon ay bigla siyang kinutuban. Nilingon niya ang kinaroroonan ng table niya. Bigla siyang kinabahan nang makitang may white carnations doon tulad ng dati. Kanina pa yan nandyan bago pa ako dumating. Ani Chai, dali-dali yung nilapitan ni Sid. Bago pa niya ito mapigilan ay nakuha na nito ang nakaipit na card sa mga bulaklak at binasa na kasulat doon. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng mukha nito. Akin na yan, Sid. Ani at hinablot dito ang card. Tahimik na binasa niya nakasulat doon. Anong laban ng albino na yan sa akin, Marie? Kahit ano pang gawin ninyo, mananatili kang akin. Ipapahiram muna kita sa kanya ngayon, pero malapit na kitang kunin sa kanya. We belong together. I love you to the very core. If I can have you, you're good as dead. Please remember that. Mr. Stranger no more. Nanghina si Marie sa nabasa. Unti-unti na nagkakatotoo ang mga bangungot sa buhay niya. Bumangon ang takot sa dibdib niya. Inagaw ni Sid ang card mula sa kanya at nanggigil na nila kumos nito iyon. Pagkatapos ay buong lakas sa sinuntok nito ang mesa niya. Hindi ka magagawang kantiin ng tarantadong yon, Marie. Ipinapangako ko yon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.